Ba? Overpriced daw po ng 10.3 billion pesos. Would you have a suggest that you would... I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. Bongbong Marcos, minulto na ni Makoy. Anak ng baka itong hinayupak na to. Lagi umano niyang kausap ang kanyang namayapang tatay na ipinalibing ni former President Duterte sa libingan ng mga bayani. Pukin. Hit pa more. Naririnig niya di umano lagi ang kanyang tatay na may binubulong sa kanyang likuran. Ano kaya ang binubulong? Nabuang naman yun. Lakas ng amats ng Pangulo ng mga bangag. Ito, may bagong korupsyon na siniwalat na naman, bumulatlat na naman. Kagagawa ni Martin Romualdez at Saldico, 10 billion pesos overpriced na farm-to-market road. Kinana pa rin ng dalawang magkaibigang buhaya. Animal talaga naman, oh. Anak ng buhaya. Wala, sisimut-simutin talaga. Ito na nga ho yung sinasabi ko sa inyo eh. Marami pa marami pang korupsyon ito na mabubunyag kung talagang mag-imbestiga lahat. Kaya sabi nga ni Vice President Inday Sara Duterte, puta, bakit flood control lang? Imbestigahan nyo lahat. Yan, mga buildings, kalsada. Ay, palike muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot ang inyong notification bell. At saka yung mga trolls ng mga bayaran ni Ngagba, mag-subscribe kayo, mga hinayupak. Oh. Okay. Pag-usapan po muna natin yung overpriced na farm-to-market road. Huwag muna natin pag-usapan yung multo-multuhan. Animal talaga itong multo-multuhan na to, oh. Akala ko fake news, eh. Pucha, talagang legit. Hinahanap ko talaga yung video. Saan ba yung merong ganun? Okay, Ninami, yung podcast niya pala nahuli. No, natanong pala siya doon. Buwisit na naman ang mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Okay, ito po mga kabisdak. Pag-usapan po muna natin itong kababalaghan ni Martin Romualdez at ni Saldico. Nabunyag na naman pati farm-to-market road, merong overpriced na 10 billion pesos. Pero ito, walang ghost projects na natuklasan. Sobra-sobra lang talaga, overpriced. Mantakin nyo po yung 10 billion pesos. My God! Ito, pakinggan po muna natin ito mga bisdak. Ano naman ang pinasok nila? Saan yan? Itong farm-to-market road. FMR. Pero sa FMR kasi, may ilang departamentong kasangkot dyan. Hindi lang DPWH, Nelson. Department of Agriculture. Yan, diba? DA. Oo. Department of Agrarian Reform. Oo. Pero ang tagagawa, DPWH. Yes, sila ang implementing agency At dyan. syempre, yung pondo niyan, pupunta dun sa gagawa. Ganon? DPWH, di ba? Hindi naman pwede ibigay sa DA dahil sila ba bibili ng semento? Pero may kakutsaba sa Darian. Sa DA yan. Diba? Tingnan natin, ha? Alam mo ba kung ano ang nadiskubre sa farm-to-market road? Overpriced daw po ng 10.3 billion pesos. Oh my gulay, kaping nangangalay. Anak ng mga buhaya talaga. 10 billion pesos overpriced. Nakatulog pa kaya itong mga hinayupak? Ay, kumati yung ilong mo na talaga itong mga buhaya. Nakatulog pa kaya sila? Saldico, Martin Romualdez, dapat tirikan kayo ng kandila, advance undas. Hindi pala undas. Kalag-kalag. Kalag-kalag. Ano yun? Ang 10.3 billion overpriced pa lang yan. So, hindi pa yan ang base price. Hindi. Lagpas ng 10.3. Mga wala. Ito ang pwede mong
ilagay sa Magmura ka nga, sir. Putay na. Mukhang alam ko ang sasabihin ng host ng ng Saganang Mamayan. Mga walang hiya kayo. Ako na lang magsabi, sir. Mga walang hiya. Anak ng buhaya kayo. Ang mga kumag talaga walang kabusugan eh. Ang buhaya kasi hindi talaga nabubusog yan eh. Alam pala yung buhaya, no? Pwede pala silang kumain ng yung maramihang kain ba? Yung talagang bundat na bundat yung kanilang tiyan. At mga 1 taon bago sila magugutom. Parang mga yun nakita ko daw eh. Na kaya ng buhaya kumain lahat ng tiyan eh. Busugin nila yung mga tiyan nila. At pwede po silang matagal ng mga ilang taon. Hindi daw magugutom. Parang mga buhaya lang si Martin Romualdez at Saldico. 1 bultuhang pangungurakot. Di nga 1 bultuhan sila eh. Okay sana 1 bultuhan. Pero hindi talaga okay kasi kawatan, animal ngurakot. Ang ginawa, 1 bultuhan. Tapos, hindi naman hindi pala yan, di per year ang kada taon yung budget. Pero yung nakaw, di ba naririnig ninyo, weekly yung deliver ng basura na kamalita po talaga naman. Weekly pala pangungurakot nila, hindi per year. Tuloy, maleta, Jen. Yung 10 billion, pang maleta na yan? Mamaleta mo na ito. Overprice eh. Ayan o. At na-discover ito, alam mo kung saan? Saan yan? Yung mga farm to market road na ito na nung tingnan ay hindi rin pala nagagawa pa. Oh. Kulang-kulang. Matatagpuan daw ito, ang tiningnan dito yung 2024 national budget eh. 2024, last year lang yan, okay? Magugulat ka kung nasaan ito. Nasaan yan? Sa Bicol. Tacloban City. Anak ng baka! Teka. Tacloban City? Tacloban City. Totoo, baka naman dinadamay nyo na naman si dating Speaker Martin Romualdez yan. Totoo yan, sir. Totoo, sir. Okay na, Martin Romualdez. Grabe ka naman. Nagina naman talaga to. Sarap nito. Barangay na talaga, no? Tacloban City. First District yan. Ang kongresista yan, si Martin. Magnanakaw si Martin. Walang kabusugan. Ang buhaya, hindi talaga nabubusog. Namumuaya at mamumuaya talaga ang mga hinayupak. Anak ng kagwang, di ba ito sila, yung makonsensya ba, no? Sa bagay, wala mang konsensya ang mga demonyo. Demonyo nga eh. Ito na naman, Tacloban City, First District. Hindi pa yan na-imbestigahan ng ICI sa flood control. Ang daming ghost dyan sa First District. Ang kontraktor dyan ay Sunwest kay Saldico. Putya, mga Tacloban, di ba kayo papalag? Hindi ko pa nakakita na, hindi pa ako nakarinig na mayroong taga-Tacloban nagrarally na sumisigaw. Martin, magnanakaw si Martin. Wala pa. Okay lang ba sa inyo mga taga-Tacloban? Putsang ina, pumalag kayo dyan. Tuloy Hindi naman binanggit yung pangalan niya rito. Tacloban City lang nakalagay. Ganon? At Camarines Sur. Patay kang bata ka. Bicol na naman? Nako. Pangatlo, Bulacan na naman. Bicol, Saldimo. Ano lang yan farm to market road, pinag-uusapan. Hindi po pinag-uusapan natin yung flood control ngayon. Pahinga muna tayo. Ito bago, farm to market road. Alam niyo po ba yung farm to market road? Kailangan po yan ng mga magsasakay para sa kanilang mga produkto. Tapos, kinukurakot nyo pa, baka 1 kilometro lang yung 10 kilometro. Tapos, mga one way lang yung ginagawa ninyo. Putang, nakawawa naman yung mga magsasaka. Ginagago na nga ni Bongbong, nagiging agriculture secretary siya hanggang ngayon. Gago pa rin pagdating sa farm to market road.
Talaga naman, oh. Eastern Samar, Oo. Daraga, Albay. Oo. So ito ay Tacloban City, Bicol, Bulacan din. Kasi itong farm to market road, Nelson, maliliit lang naman ang budget dito eh. Kasi ito yung minsan nga one lane lang ito. Minsan nga yung dalawang karsada lang eh. Ang tawag doon yung parang pathway lang na magkatabi. Yes. Para Pero sir, hindi rin maliit yung 10 billion pesos. Sir, putang laki yan. 10 billion pesos. Ganong katindi. Overpriced na yan, ha? Overpriced. Yun nung sobra sa presyo. 10 billion pesos. My God. kasya lang yung isang Oo, isa lang, one way oo. lang. Oo. Para madaanan lang talaga. Pero usually mga 1 kilometro, 2 kilometro. Diyan ba siya nakalagay dyan? Ilang kilometro? Meron to number 1, 6.7 kilometers. Yun yun. Iba yung haba. Maliliit, pero madami. Oho. At lumalabas pa dyan. Halimbawa, ang benchmark ay 15,000 pesos. Ha? Ibig sabihin, yun lang dapat ang presyo, doon lang iikot. Oho. Yung 15,000 pesos, in-overprice ng 300,000. wala ba kung magkano? 15,000. Siguro ginawa na lang 20. At least 5,000. Okay, 20. dinoble, ginawan 30. 30. Malaki na yun. Di ba 100% na yun. Ako kaya- lang 20 lang. 20 siguro. 5,000 ang dinagdag. Mula sa 15,000, Oh. ito'y overpriced ng 348,000 per meter Puta, no? sa kalsada. Bawat isang haba ng ruler. Overpriced Hindi, lang. Ilang, 3 feet pala ang 1 meter, no? Isang metro. Ang isang metro, mga 3 feet. Ang presyo, magkano? Dapat 15,000 benchmark na halaga. Pero sila, ginawa nilang? Lagpas ng 348,000 Dabi. per meter. Abay, ang tawag ng bata dyan, nimal. Kaya siguro, pakinggan nga natin. Napamura talaga, nagmura. Hala, patay ka ni ka Eduardo Manalo, sir. Sino bang hindi mapamura yan? From 15,000 per meter, ginawang 340,000 per meter. Putang ina ng kaluluwa ng mga anak ng buhaya. Oh. Anak ng buhaya talaga. Pero sabi nga ho ni ng Department of Agriculture Secretary, yung 15,000 daw, overpriced na daw yun ng 30%. Yung 15,000 na. Dapat daw yung 10,000 lang per meter. Pero ngayon, yung ginawa nga ho, yung lumabas, 340,000. Sino hindi makamamura dyan? Anak ng buaya. Anong gagawin ng mga Pilipino dito kay Martin Romualdez? Siyempre sabit yan si Bongbong Marcos. Si Bongbong man ang presidente. Siya man ang nagperma ng lahat ng budget. Command responsibility. Hindi pwedeng makatakas sila dito. Ang masaklap yan ang tanong, sino yung kontraktor? Tandaan nyo Tacloban City at Bicol, yung maraming farm to market road. Hindi man kami nalagyan dun sa Siargao. Dami namin kailangan na kalsada dun, lalo na maraming mga turista dun. Mga produkto rin kami dun. Wala man. Anong... Kung Ginoo, itong mga animal na to, no? Anak ng kaguwang. Lahat sila. Kumusta na kayo, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba? Ayaw nyo pa rin ito, tuligsain? Okay pa rin sa inyo si Ngiwem na ngayon minumulto na ng kanyang tatay? Ito, pakinggan natin yung naisiwalat sa Senado po nila, yung hearing doon sa agriculture. Narito po. Yes. And that ilinista namin yung top 10. Tawag namin extremely overpriced FMRs. Like for example, concreting of Barangay San Roque in Tacloban City, 348,000 per square meter. Per meter. Concreting of Barangay Lagyo,
in Camarines Sur, 263 per meter. Concreting of Barangay Ubihan, saan ba ito? Maykawayan City, 193,000 per meter. So, hindi lang to extremely overpriced, extremely overpriced, Secretary. Based on sa nakikita ko na pinapakita niyo, Mr. Chair, medyo shocking. But I guess siguro magandang itanong dyan, Mr. Chair, is yung ating bagong sekretary ng DPWH na matulungan tayo na mahimay ito. Mr. Chair. Hindi nyo ho na sa DA kasi itong mga farm to market roads are part of your agriculture agenda. Tingnan mo yung 348, narinig ko, 348,000 per meter. Yun yung kay yun dun sa Tacloban pinakamahal, no? Grabe naman yung ninyo dyan, kalsada, farm to market road, mga taga-Tacloban. Ginto ang presyo, mga animal talaga. Ito. Tacloban, teka lang. Ay, wala pala dito. Yung pala, yung mga award. Mantakin nyo yan. Kalsada lang per meter na dapat 10 to 15,000 ang halaga lamang ginagawang 340,000 per meter. Grabe ka, Martin Romualdez. Di ang dami niyang pera nito, tol, no? Na naglimas. Baka sali nga doon yung 16 billion. Hindi nyo ba nadidetect na mayroong ganitong grabing overpricing? Kasi kung 15,000 nga, sa inyong opinion, is overpriced na, ito, 348,000 per meter. Mr. Chair, actually meron kaming reports even before this whole thing dun sa flood control na meron mga questionable na FMRs nga in terms of cost or standard or meron din parang hindi mahanap. Technically, sa lahat ng na-flag namin, hindi pumirma ang DA RAED namin. Pinirmahan nyo. Hindi ko I would have to Paki-double check na lang and submit to us. Kasi pero Putang ina, hugas kamay na. Hindi daw pumirma yung Department of Agriculture, hindi daw pumirma dyan. Sinong pumirma? Multo, tatay ni Bongbong. Grabe naman yung tatay ni Bongbong, si Makoy Multo nagpirma. Ang inumin nyo. Sige nga. for sa akin ngayon, Mr. Chair, hindi namin ito pinirma. for me, obvious sign of corruption na ito eh. Naman. Paano ka magkakaroon? 15,000 ang benchmark. Mataas na nga yun. Considered na malambot na yung lupa. Ito, 348,000 per meter. Na ang nag-construct is DPWH but ang end user is DA. Correct. Yeah, medyo may problema talaga. Base sa Hindi medyo may problema, Sek. Talagang may problema. Extreme overpriced daw eh. Mantakin mo yung 10 to 15,000 na halaga, ginawang 348,000. Anong medyo may problema? Talagang malaki ang problema. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang korupsyon dyan. Sobra-sobrang pangungurakot ng mga hinayupak kayo. Ganong katindi po ang pangungurakot sa gobyerno. Martin, anak ng buaya. Saldico, anak din ng buaya. O hari ng mga buaya si Martin. Saldico, anak ng buaya. Ganito nyo ginago ang taong bayan. Wala kayong patawad sa mikrobyo, mga hinayupak kayo. Dapat kayo bitayin sa silya elektrika eh. Mga ganitong klaseng mga kawatan na wala ng takot magnakaw, walang pakialam sa mga tao, walang pakialam sa mga Pilipino. Bahala kayo dyan, mahirapan, basta kami magnakaw kami. Bubusugin namin ang aming mga tiyan, papakainin namin ang aming mga pamilya sa galing sa nakaw, putang ina. Kaya pa kaya nilang makatulog to? Tuloy oh. Information I got just now, hindi DA nag-concurrent sa mga projects na yan. Ito hindi nyo inano ito. And then we also looked at yeah, go ahead. How does that work? Hindi kayo nag-concur? Ibig sabihin, binaypass kayo at tinuloy? Ganun ba yun?
Yes, Mr. Chair. So parang flood control. May nagba-bypass, dinediretso dun sa... Galing nitong mga projects na ito. Diba, I would assume kayo ang nagbibigay ng list ng gagawin sa kanila. So yung listahan ng FMR galing sa inyo yun. Yes, we have a roadmap under naka-software siya ng ABMI software. So nandun yun. So we have to validate if it's really... Ito ba nandoon sa... I'm not sure lang, Mr. Chair. I don't have the actual list with me. Paki-validate na lang. And then, tinignan din ho namin yung mga areas na merong cost overshoot. Slide 12. Ito yung mga areas, Region 5, Ito na. Region 8, Region 5, of course, that's the number one overshoot. 1.1 billion ang cost overshoot. Region 7, Region 8, 500 million ang overshoot, and Region 3, 300 million overshoot, and it goes on. So, and then tinignan namin rin yung projects nung 2023, slide 11. Majority of the projects nasa Region 5 and Region 8. Grabe. 5, Bicol ba yan? Bicol Region and Region 8, ano? Sa amin po yun. Tacloban. Gano'n. Kaloban? Tacloban Region. Okay, lalo po na yan. And then Kilala na natin yan, Senador Marcolita. Tingnan mo ha. Tingnan mo yung farm to market road na proyekto. Puta, napakawalang hiya tong si Martin Romualdez at si Saldico. Bicol Region at Tacloban. Tingnan mo yung arrow. O yung graph. Yung mga sa sumunod. Puta, wala pa sa kalahati. Ganong katindi ang paglilimas sa kaba ng bayan ng magkaibigang Saldico at Martin Romualdez, mga anak ng demonyong buhaya. Tangina, no? Ginawa nila talaga yung ganyan. Hindi ba sila nakongkonsensya habang naglilimas sa kaba ng bayan? Kaya, kailangan marapat-dapat talagang magalit tayo dito. Hindi na po ito normal eh. Ito na po ay panggagago na sa atin, mga Pilipino. Hindi ka pwedeng manahimik dito para sa akin, mantakin mo yan. Kita mo naman yung mga report na yan. Kinain nila lahat ang pundo sa farm to market road. Itong grupo ni Martin Romualdez, sabi nga ni Saldico na nagtatago na ang hinayupak daw eh. Araw-araw daw sila nag-uusap ni Martin eh. Kasama si JJ Suarez para mag-isip, magplano di umano kung anong ikakabuti ng Pilipinas. Yung pala, plano nila kung paano limasin ang kaba ng bayan, ikakabagsak ng Pilipinas at ikakabuti ng kanilang mga bulsa, anak ng mga buhaya. Kakapal ng mga mukha. Tingnan mo naman yan. Yung graph na yan. Bicol Region, Tacloban, sila-sila lang. Nakikinabang. 2024, next. Ganon rin, slide 10. Region 5 and Region 8 Puta ang top notchers. 2024, di ba 2023, Region 5, Region 8. Ito na naman, Region 5, Region 8 na naman. Sos ko, Ginoo, mga animal kayo. Tingnan mo naman yung iba. Swerte, at least swerte yung iba dyan na mayroong farm to market road, no? Kahit kaperanggot lang. Pero ito, hindi na makatarungan, ito. Masyado na tayong ginagago ng mga buhayang ito. And then, tinignan din namin kung sino yung mga nakakakuha ng kontrata in 2024. Oh, ito yun. And ito, pinadala nyo ho ito. Galing to sa DPWH. Slide 13. Three of which nasa top 15 yung pinangalanan ni Presidente na top 15 contractors na nakakuha ng 20% ng total flood control projects. Yung tatlo doon nasa top 15. Obviously, Hightone, ito yung
ito yung yung construction company na connected kay Saldico. So tingin ko hindi naman coincidental na ang pinakamalaking nakakakuha ng FMR is Region 5. Tapos pangatlong pinaka maraming nakuhang kontrata is connected kay Saldico. Tingin ko hindi ho coincidental ho 'yun. Hindi, talagang planado po 'yan. Tingnan mo ha. Oh. Yung nakakuha na yan dyan sa inyong mga graph, no? FGB Construction Corporation, Highton Construction and Development Corporation, Road Edge Trading and Development Service. Lahat di umano yan. O Highton lang, may konektado sa ang tawag dyan, kay Saldico. Pero ang ulat sa sa Bombo Radio Philippines, ito basahin ko sa Bombo Radio Philippines ito. Ibinunyag ni Senador Win Gatchalian ang listahan ng mga kontratistang sangkot umano sa overpriced na farm-to-market road, FMR projects ng Department of Agriculture, kabilang sa kontratistang nabanggit ni Gatchalian. Ito po yung mga underline ninyo na pula dyan, ay ang EGB Construction Corporation, Highton Construction and Development Corporation, at Road Edge Trading and Development Services. Ang tatlong kumpanya na iniugnay umano kay Saldico, na una ng pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na mga kumpanyang nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa gobyerno. Yan, liwanag yan Galing po yan sa Bombo Radio Philippines. Ganong katindi ang ginawa ho ni Saldico at Martin Romualdez. Sa kanilang region na nga ho, napunta yung pinaka overpriced na farm-to-market road, nagkakahalagang 340,000 bawat metro. Ang nakakuha pa ng kontrata ay mga construction company na naiugnay kay Saldico po. Ay, sus Ginoo. Kailan ba kaya, Lord? Kunin nyo na to, Lord. Ay, hindi pala, Lord. Satanas, kunin nyo na yung buhayan yung Satanas sa Pilipinas. Maawa naman kayo sa bayan, Kasi ang mga Pilipino ayaw pumalag. Ang mga Pilipino na nahimik pa rin, sandamakmak na korupsyon na ito. Farm to market road, ang pinag-uusapan pa. Merong flood control, mas malala. Paano pa kaya talaga yung mga kalsada, mga tulay? At paano pa kaya yung mga buildings, mga infrastructure, mga kabildingan, sus ko Ginoo. Pinabayaan ni Bungit na minulto ng tatay niyang si Makoy ang Pilipinas, naghahasain lamang ng mga kawatan sa gobyerno. Ako sa akin, dapat dito lahat managot. Ang problema, si Saldico, wala na. Umiskap po na ang buang at malamang si Martin Romualdez, umiskap po na rin ho. Hindi na yan mahagilap. Malamang sa malamang yung mga statement ni Martin Romualdez, nasabi pupunta siya sa ICI, na Dependent Commission. Malamang pasakalye lang ho yun. Siyempre, pag pumunta siya sa ICI, abangan siya ng mga media sa labas. Ihiyang-hiya na yan, buhaya na yan. Sunog na yung kanyang, excuse me po, nalala tayo ni Martin. Sunog na po yung kanyang kaluluwang mga buhaya na yan, markang buhaya. Siguro hindi na yan naharap. Yan ang nakikita ko. Merong immigration lockout bulletin order, hanggang tingin ka lang, monitor lang naman yan. Hindi mo mapipigilan yan, umalis. Sasakayan ng private jet niya, pupunta sa Sabah, pupunta sa kung saan-saan, wala ka nang magawa dun. Kasi walang hold departure order. Same with Saldico. Tanga nga ng elbow. Dapat ang elbow, hindi hold departure, immigration lockout bulletin ang ginawa kay Saldico.
dapat kansela ng pasaporte. Dapat pinadalhan ng summon ito at inisyuhan ng warrant of arrest at kasuhan. Kasi paano mo maisyuhan ng warrant of arrest yan kung walang kaso? At ang sabi nga ni Buying, si Saldico daw, labasan ng blue notice, hingiin sa Interpol. Paano yun? Walang kaso. Kaya tama yung isang dating ombudsman ba to? Natabla rin anti-Duterte. Pero pakinggan muna natin. Hindi naman binabanatan si Tatay Digong dito. Tumama lang kasi yung kanyang komento. Na dapat kinansela ang pasaporte at nilabasan ng summon, kinasuhan para maka-issue ng red notice sa Interpol at mapauwi itong si Saldico. Bakit hindi magawa? Pakinggan natin kunti lang. My question is, why did not Martin Romualdez ask the DFA to cancel the passport of Zaldico? He seems to be covering up for him. He seems, I said, because today, while they may have undertaken to cancel his travel authority, his passport is not being canceled. It should have initiated by Martin while he was speaker. If this government is serious, what actions should they do to bring Zaldico back home or bring him to justice? What can they do? Cancel his passport. That's number Correct. one. Because since there are no charges yet, they cannot order his arrest. Nakalagay sa dyaryo, hihingin daw nilang Interpol. But there have been no charges. What they probably would do is to summon him to answer questions. But he's not being summoned. 4 na buwan na nag-imbestiga ang mga hinayupak na Bongbong Marcos. Ilang beses na nabanggit itong si Saldico. Di ba ho? Wala pang kaso. Paano ma-issuean ng red notice sa Interpol? Yung pasaporte intact pa. Dapat kinansela kasama yung pasaporte ni Martin Romualdez. Dapat si Martin nga ito, hold departure order. Tapos cancellation of passport. Trilyon-trilyon ng mga ninakaw ng mga hinayupak. Pero binibibilang, yung political vlogger na DDS, animal nag-post lang na misinterpret, inaresto agad ng NBI na buplax. Ganong katindi ang Marcos, nakakahiya kayo sa buong mundo. Ganito na lang tayo. Magpagago na lang tayo kahit alam naman natin lahat ng nangyayari under Marcos admin. So ano ho ang gagawin natin? Pag hindi po si Saldico mahagilap dahil pinoprotektahan ito ni Martin Romualdez na huwag mong kansilin ang pasaporte kasi pag na-cancel nga yung pasaporte, magkakaso na, magtatago. Pero ano bang reason mo na kansilin ang pasaporte, hindi pa kinasuhan eh. Dapat to kinasuhan na agad to eh. Para labasan ng warrant of arrest. Pagkatapos, red notice. Same with Martin Romualdez. Ano ba to? Hintayin pa natin na makatakas. Itong si Martin, may mga private jet yan ha. Saka pa tayo gagawa ng hakbang o talagang ganun ang plano nila. Patakasin muna si Martin Romualdez. Saka maglabas ng warrant of arrest. Paano yun? Wala na, nakatakas na. Dapat ngayon pa lang, protection na agad. Tanggalin na yung mga hinayupak ng mga pasaporte. At lalo na si Saldico, putang na simple lang basahin yan eh. Bakit habang pumutok ang isyo patungkol sa flood control, ikaw ay lumayas agad. Iniwan mo si Martin Romualdez. Ito yung masaklap. Kung aalis si Martin Romualdez at si Saldico, hindi naman talaga yan babalik, sino ang ating hahabulin dito? Wala na. Si Bongbong Marcos malamang. Yun huhuli, hahabulin natin. Kasi hinayaan nila ito makalayas ang lahat. Pero meron pang naisip si Mayor Magalong na kailangan mahanap, kailangan managot. Kung sakali itong dalawa magsilayasan, alam niyo ba kung sino? Meron pang isa.
na hindi mabanggit-banggit dyan sa Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson, na kung malamang kung si Senator Marcolita, yung naging chairman dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, malamang sa malamang mapatawag ho itong impactang ito. Alam mo ba kung sino? Ito, pakinggan natin si Mayor Magalong. So, Mayor Magalong, one of the resource persons that the ICI is calling for is Zaldico, but he is abroad. He was the chair of the Appropriations Committee during the 19th Congress when the 2025 budget was mangled and, as they said, abused. In the absence of Zaldico, who do you believe should they call? Well, ako siguro kailangan isa sa mga imbitahan nila dyan si Congressman Stella Kimbo. Patay. Former Stella Kimbo. Or former congresswoman. No? Isa yan. Alam mo nga, nagulat nga ako na I saw a document na sa DOH, yung MAIP funds, yung medical assistance to indigenous patient. Diba dapat lagi yung equitable distribution. But surprisingly, meron siyang 300 million na nakuha. Na-allocate sa kanya. Ganun sila ka-powerful. Another is, nakikita ko is that accurate, Mayor? The document that you have, is that accurate? You're saying that former Representative Kimbo got 300 million for ayuda? Yes, MAIP funds. Oh. Okay. Nakita ko yun. Siguro subject to validation, pero nakita ko yun eh. Nagulat ako kasi hindi mo pinag-usapan natin dito, dapat equitable eh. Pero hindi equitable yun eh. Kumana, 300 million sa MAIP, mukhang kanya-kanya silang kanya-kanya silang teritoryo ng pagnanakaw. No. Pero si Martin Romualdez, lahat meron yan. Ito sa MAIP na naman, 300 million kay Kimbo, animal ka, kimirot ka. Kailangan di umano mapatawag si Kimbo. No, ito patay ka, Kimbo. Lalaya si Martin Romualdez, lalaya si Zaldico, next si Estela Kimbo. Putya kung si Mayor Magalong pala nung sa ICI, maipapatawag si Kimbo. Hindi sana dali rin. Sa MAIP daw, 300 million, kumana. Alam ko lahat ng dumikit kay Martin Romualdez, meron nga yan. Di ba yung sinabi rin ni Mayor Magalong, di ba? 7777. AKAP, MAIP, AX, TUPAD. Meron silang ganun. Maraming pinagkakitaan ang mga alipores ni Martin Romualdez pagdating sa korupsyon. Na tayo mga Pilipino, alam na natin yan. Ang problema nga, tahimik pa rin tayo, parang silitulapid tayo. Ang putang. Lito lapid, tahimik lang. Hindi na si Mark. Ito na nangyayari sa ating bayan eh. Kung si Kimbo lumayas na rin, patay kang baka ka. Anak ng kamuti talaga naman wala nang nangyayari sa investigasyon ng NIWM. Lahat sarswila, lahat puro optics palabas. Pangtatakip sa totoong sindikato at mga demonyo. Di si Bongbong Marcos na lang ang singilin ng taong bayan. Si Bongbong Marcos na lang ang magbabayad. Paano yan singilin kung magbuang-buangan? Sabi pa naman nila pag meron ka daw mental problem, bawal ka kasuhan. Patay kang bata ka. O ito, Yawards. Nagbuang-buangan na kasi marami nang ninakaw. Ako'y nagulat dito. Meron palang ganitong issue na si BBM, kausap pa rin daw niya ang tatay niyang namayapa na nanilibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani. Animal naman talaga. Hit pa. Singat pa nyar. Akala ko hindi totoo. Kininamdal. Akala ko fake news. Nauna akong nakita,
sa ito Daily Tribune. Ay, huwag muna yan, huwag muna. Dito muna tayo sa Daily Tribune. Ayan. Una akong nakita yan, putang ina, Daily Tribune. Kasi karamihan, sabi, fake news daw. Sabi dyan, ng Daily Tribune, sometimes I hear in the head, in the back of my mind, my father, mahirap naririnig daw niya, sa isip niya, ang tatay niya. Aray, bangag. Anong sinabi niyo? Anak ng kamote, Untay na, tol. Presidente. Baka nagbuang-buangan na nga para hindi makasuhan. Ito yung epekto sa pulburon. Di alam ko yung mga ganyan, parang nasinto-sinto na. Yung mga sinisinghot, rugby. Alkitran. Pero ito, Coca-Cola, di ba? Coca-Cola yung sinisinghot nito eh. Ba't ganyan pala yung epekto? Putang ina, buti na lang, mahirap tayo, hindi natin natitikman yan. Nandiyan yung tatay niya sa likod. Ano ba yung sinabi namin? Your animal, masarap mo sampalin. Pinalinig ako ni Duterte, siniraan mo si Duterte, animal kang kagwang ka. Putang ina, hindi ako naniniwala dyan. Pero ito, nag-post si Ma'am Rowena Guanzon. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, lakas ng amats. Lakas, tama. Dayon yung nawawala. Nawawala sa sarili niya. Bangag pala. Animal minulto na niya. Naganap uli ako ng mga datos, baka ma-fake news tayo, pero si Ma'am Rowena Guanzon, sinare nga niya, sabi niya, lakas ng amats. Alkitran. Alkitran. Rugby yan. Okay. So, naghanap ako ng ibang source. Nagabat pa ako ng ibang source para baka ma-fake news tayo. Alam mo naman, itong mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, kahit totoo, sabihin fake news. Kahit may video na nga, sasabihin AI. Mutang ina talaga, no? Ito. Dinanatan siya ni Kiko Barzaga dyan. O ngayon, sino may mental problem? Si Kiko Barzaga o si Bungit? O, sabi dyan ni Kiko Barzaga, ito ang problema namin sa'yo eh. Mas pinakinggan mo ang multo kaysa taong bayan. Utang ina na yan. Ba't ka nakikinig kayo sa multo? Ay, ang resulta ang Pilipinas, bagsak po tayo na kailangan na ito mag-resign. Alam niyo po ba, no? Merong batas na pag ang isang pangulo wala na sa katinuan, automatic po yan ay kailangan na siyang mag-resign at palitan ng vice-presidente. Pero ito putang ina, guys, may problema na to sa utak. Lumuwag na ang mga tornilyo itong nimal na pangulo na to. Hindi po pwedeng hayaan natin ito. So, naghanap uli ako ng datos na, baka ma-fake news, no? Naghanap uli ako ng, pwede, saka na yung video. Sulitin muna natin yung mga, yung mga kaganapan. Nung hinanap ko, ayan,
Di ba? Ito, medyo legit din po ito. Sabi nga ho ng balita. Ngayon, balita. Hanggang ngayon, madalas ko pa rin kausap ang aking ama. Didi. Ganun. Kasamang didi. Ito. May video. Akala nyo mga bubonistang tanganista, wala kaming video. Meron, buuan kayo. Yung amo nyo, may kausap na multo. Singot ng mga bugog kayo. Visit na mga animal na to. Tangin namin Sinabi niya talaga sa interview, yung huli niyang podcast. Nasabi mo yan? O ito, in-interview siya. Talagang kausap niya. Ito. Pakinggan natin, ha? Okay. Medyo choppy lang, ha? Choppy. Hindi choppy yung signal. Choppy yung boses ni Da Junior kasi nga nauutal siya. Para bang hinahatak ng kadina lang, animal. Putang ka talaga. Hindi mo maintindihan mo sila sabi, pero mamaya merong nag-translate, no? Para mas maintindihan natin ng maayos. Pero dito maliwanag. Clear na clear sa video na sinabi niya, kausap niya yung tatay niyang multo. Okay, pakinggan natin. Mr. President, if you were to conduct your own sit-down, who would you have as your guest? Like this? Yeah, like Just one person? Just one person, yeah. Who would you have as your guest? That you would... I might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. Ito yung sinabi niya. Okay. Ang tanong, di ba? Kung sinong personalidad ang nais ng makapanayam kung mabigyan ng pagkakataon. Ito yung sagot niya agad. Una, I might creep people out. But I have long conversations with my father still. Sa Tagalog, para sa mga bubonistang tanganista. Sa Tagalog. Baka medyo katakutan ako ng iba. Pero hanggang ngayon, madalas ko pa rin kausap ang aking ama. Buwang ka, sir! Paano mo nakausap yung multo? May narinig ka na hindi namin narinig. Ika'y galing suminghot, samantala kami walang sininghot. Kaya nakita mo ang hindi namin nakikita. Ano nangyari yan? May kausap kang multo? Anong pinag-uusapan nyo? Sige. Okay, sige. Ano bang pinag-uusapan nila? Okay. Tuloy! I mean, I think, what did my dad do? It was a similar situation that I saw my father in. And what did he do? Yes. And if I asked him, Dad, what am I supposed to do? What would he say? So that's because I'm in government. Yeah, and I'm right. president. Yeah. And he was president. Right. That's a treasure trove of good advice right there. I try to look back and sort of see what of what you know of him. Yeah. What would he say? Okay. How would he judge what you just did? Yeah. Anak, mali yan. Or anak, very good. Or whatever, So the one thing since I became president, sometimes I hear in the back of my mind, it's like my father and some of his other political allies, yung sa generation niya. Naririnig niya? Tatay niya? Ito may bonus pa.
Hindi lang tatay niya, naririnig niya. Pati makalyado ng tatay daw niya noon. Buang ganyor. Sabi niya, ayon kay Marcos, sa tuwing nahaharap siya, ito, nahaharap siya sa mahirap na desisyon bilang Pangulo, madalas niyang tanungin sa kanyang isipan ang ama. Dad, ano ba ang dapat kong gawin? Ano kaya ang sasabihin niya? Nasa pamahalaan ako ang Pangulo at siya rin naging Pangulo. Isang kayamanan ng magagandang payo yun. Ito pa. Dad, what I am supposed to do? Ito yung sa English sinabi niya. Ito yung dagdag niya dyan kanina. Minsan ay naririnig pa rin daw niya ang tinig ng kanyang ama at mga dating kaalyado nito na tila nagpapaalala sa kanya ng kabigatan ng mundo ng politika. Tuloy natin kundi. Oh, mahirap ano? Mahirap maging sinto-sinto. Sabi, mahirap ano? Oh lala. Paano niya naririnig yung mga multo? Merong third eye? Presidente ninyo. Nasubra na sa kasingot. Kaya ang resulta ng Pilipinas, mukininam, inuubos ang kaba ng bayan ng mga kurakot. O wala na, ligtas na sa kaso. Ligtas na sa kaso. O tayo na, mga bubunisang taganista, mayroon palang shield. May safety net pala si Ngim. Kasi pagkasuhan siya, sasabihin siyang buang-buang na to, may sayad. Kaya hindi pwedeng kasuhan. May panglaban. Utang ina, nakakaya maging Pilipino, presidente mo, may kausap na multo. Hindi lang isang multo ang kausap niya, kundi marami. Malapit na talaga kalag-kalag. Presidente, minumulto? Ay, mga uniform personnel, gumising kayo. Yung presidente natin, kakaiba na po yung kanyang naramdaman. Hindi na po ito ordinaryo para sa akin. Kailangan ipa-check up nyo po ito sa Mandaluyong. Pilitin nyo yan. Pilitin nyo po yan, ipa-check up sa Mandaluyong, sa Mintal. Hindi na po yan normal. Nakausap niya ang mga multo. Matindi ho ito. Tapos pinalabas pa ng PCO. Anong nangyari sa inyo mga PCO? Proud kayo sa amo nyo, nakausap niya ang mga multo, hindi lang isang multo, hindi lang si Makoy Senior ang kausap niya, kundi pati pa daw yung mga kasamahan noon ni Makoy. Siguro mga gabinete, binubulong-bulong daw sa kanya. O ano? Sabi daw sa kanya, o ano? O tama, mahaba daw sila mag-usap ng tatay niyang multo. Nakakatawa. Anak ng baka naman ho ito. Kaya nagkalit-silitsi ang Pilipinas pala. Meron siyang naririnig na hindi natin naririnig.
Baka sa tanghaling tapat, nagbibilang niya ng star, ng between. Tandaan mo nyo, ha? Sa tanghali, walang between. Sa gabi lang yan, lumalabas. Sige ya, ipaliwanag nyo to mga bobonistang tanganista. Didiis yata yung PCO. O tayo din nyo inedit yan. Sana't kinat nyo? Tama lang din, hindi inedit para malaman namin na may kakaibang kapangyarihan si Bongbong Marcos. Anong kapangyarihan? Kung si Erwin Tolpo may bindalu. Ayan. Lubinder si Erwin Tolpo. Pero ito, anong kapangyarihan? May kapangyarihan siya kumausap ng patay. Hindi lang isang multo ang kaya niyang kausapin, hindi lang niyang tatay, kundi pati gabinete ng kanyang mga tatay, kaya niyang kausapin. At doon humihingi ng advice si Bongbong Marcos. Matindi ang mga advisor, mga multo. Nasiraan na ng bait ang buang. So wala na, ligtas na ho sa kaso. Sana napanood ito ng mga militar. Sana napanood ito ng mga uniform personnel. Karapatan nyo po protektahan ang Pilipinas. Hindi ho po pwede na yung magiging leader ng ating bansa mayroong ganitong klaseng karamdaman. Ang dapat nito, ipacheck po natin ito sa mental hospital psychiatrist. Tingnan natin yung kanyang pag-iisip. Kung nasa matino pa ba ang kanyang pag-iisip. Di ba sabi nga ho ng ni Attorney Harry Roque, kailangan po magpa-hair follicle drug test ito. Kasi iba na ho eh. Iba na po ang pakiramdam natin dito sa Pangulong ito. Lumabas. Hindi matino ang kanyang pag-iisip dito. Merong problema sa mental health ito. May mental problem. Kaya kailangan po ipa-check up, ilabas ang health bulletin ng Pangulo. Hindi po pwede ang magdala, ang magiging leader ng isang bansa ay may problema sa pag-iisip. So ano yung magagandang maidulot sa atin kung may problema sa pag-iisip? Kailangan na po ito mag-resign. At idagdag mo po ito, Kiko Barsaga, sa inyong impeachment complaint. May problema, may mental problem si Bongbong Marcos. Hindi po ordinaryo na mayroong isang Pangulo, na mayroong isang tao kahit hindi Pangulo, nakausap niya ang mga multo. At mahabang oras daw niya ito nakausap. Yan ang maliwanag dyan. So ano pong gagawin ng mga Pilipino dito? Hahayaan lang natin ito. Kailangan po tayo magreklamo. Na dapat tama yung panawagan ni Kiko Barsaga, people wear pa. Na ayon sa dating Defense Secretary, kumakatok na daw sa pintuan ang people wear pa. Pakinggan natin konti. Ang people power, nahandyan na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Yung sinasabi nating resign all. Ang ibig sabihin yan, hindi naman sa pinagdududahan natin ang lahat. Ang sinasabi lang, baguhin na natin ang sistema, ang pamamaraan ng pagpili. Kung hindi, kahit anong gawin ng ating mga kababayan, galit na galit man yan, walang mangyayari. Napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrevolusyon ng walang violence. No? Yan, napaka-importante yan. At palagay ko, iyan pa rin ang laging hinahangad ng ating kababayan na kung sakalit may gagawin tayo, walang violence. Kung magbubutuhan, sa tingin ko mga kababayan natin, buboto ng tama kung hindi dadayain. Kumakatok na daw sa pintuan ang people wear pa. Dating Defense Secretary po yan. Puta, marami na tayong hugot dito. Kung bakit tayo mag-people wear pa. Si Bongbong Marcos, may problema sa mental. May mental health problem. Psychiatrist ang kailangan ho ito. Mental hospital. Yan ang maliwanag dyan. Galing lang niya sa kanyang bunganga. Nakausap niya ang kanyang tatay. Mahabang oras daw kinakausap niya.
Nag-uusap sila. Pati yung mga ibang mga multo. Hindi lang isa, kundi marami pa. Ano ang ating kinabukasan sa Pangulong ito? Good luck na lang po sa atin. Magandang tanghali. Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ng diwa. Sa vlog mo may pag-asa.